Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku, mainit tayo ngayon sa Metro Manila, ha? At syempre, ngayon po ay Happy Wednesday morning. It's August 27, 2025. Muli araw na naman po tayo ng Miyerkules. Tara na po't simulan nating muli ang isang oras na naman na talakayan. At syempre para po sa mga benepisyo, serbisyong hatid pa rin po ng Employees Compensation Commission dito pa rin sa ating hashtag ECC Work Related. Muli ako po yung Wonder Woman, May Binauhan. Siyempre, ang ating co-host ulit din ngayon, ang ating anchor woman ng ECC, ang Executive Director, Attorney Idikay Velasquez. Good morning, Idi. Magandang. Ay, alam mo, Miss May, ang tagal na natin magkasama pero hindi ko kayang nakawin yung magandang umaga na greeting mo. Naka-ano ba to? Naka-trademark sa'yo? Kinakaya ng hininga. Ang galing. So magandang umaga, Miss May. At syempre magandang umaga sa ating mga listeners at viewers. Lalong-lalo na sa ating mga ka-ECC. Alam mo, Miss May, nung nakaraang linggo, although wala ako, nanood naman ako na ano yung diniscuss niyo sa programa ng isang linggo at narinig ko na diniscuss natin yung mga proseso sa pagpa-file ng EC claim. Yes. At napansin ko rin na napakarami nating nakuhang tanong tungkol sa mga nade-deny na mga claims. Yes, so, ngayong umaga, Miss May, bigyan natin ng pagkakataon na ma-explain natin ng mas mabuti yung proseso ng pagpa-file at proseso ng pag-review ng mga EC claims na nade-deny or na-approve sa iba't ibang mga dahilan. Kaya mamaya, yan po ang i-discuss natin para malinawan na ating mga listeners at viewers dahil ang ating guest mamaya ay galing sa ating Technical Review Committee. Ayun, tamang-tama yun, Idikay. Alam mo, yan yung mga gusto kong tanungin. Oo nga, sabi ko nga din sa ating special guest, sabi ko, naku, maraming matatanong sa'yo si Miss May. Excited Base sa karanasan. Oo, base sa karanasan. ng pagtulong sa ating mga kababayan. Tama ka dyan, Idikay. Pero syempre, ngayong umagang ito, para magsimula na tayo talaga na, ayan, maghatid muna tayo ng kwento ng pagbangon, ha, Idikay. Maganda to. Oo nga. Oo, ito'y kwento ng pagbangon na muli na namang magbibigay sa atin ng inspirasyon, lalo na po sa mga manggagawa na dumaan, Kasi ang hirap pagka dumaan ka sa pagsubok ng ikaw ay nagkasakit o kaya po ay lalo na yung may nasawi, sa ating mga manggagawa. Yun, Miss May. Oo nga, actually, marami tayong pinapakita na kwento ng pagbangon. Nung na-aksidente na na manggagawa. Pero hindi natin minsan napapakita yun nga yung mga nasasawi. Medyo nakakalungkot kasi talaga. So dito naman sa kwento ng pagbangon na ipapakita natin sa ating mga listeners at viewers ngayong umaga ay kwento ng pagbangon ni Miss Jerusalyn Manyosa ng Valenzuela City. So si Miss Jerusalyn, isa siyang machine operator ng factory ng paper cups. So gumagawa sila ng mga paper cups dun sa factory niya. At yung aksidenteng nangyari sa kanya, nagdulot ng pagkawala ng isang parte ng katawan, isang daliri yung nawala sa kanya. At Miss May, alam mo yun, minsan iniisip natin, ano ba yung isang daliri, di ba? Maliit na bagay, maliit na pangti lamang ng katawan. Pero minsan nakakalungkot kasi nawalan ka ng parte ng katawan, tapos yung nakakalungkot sa sitwasyon niya, nawalan din siya ng trabaho. Tama. Oo. So yung sitwasyon niya, nagpapagaling ka, wala ka ng daliri, nag-a-adjust ka sa pagkawala ng isang parte na yung katawan, tapos namomroblema ka pa kasi wala kang panggastos sa araw-araw, di ba? Parang wala siyang trabaho, paano niya tutustusan yung kanyang pagpapagaling? Paano niya gagawin yung araw-araw na gastusin? Paano niya sasagutin ang araw na gastusin ng kanyang pamilya? Tama. So dito sa pagkakataon ni Miss Jerusalyn, although nakakalungkot yung pinagsimulan, nagkaroon din naman ng kwento ng pagbangon dahil nakilala niya ang ECC at naging benepisyaryo siya ng ating Return to Work Assistance Program. Ayan, tama ka dyan, Idikay. Kaya naman sabay-sabay na po nating alamin, paano nga po ba nakabangon si Ate Jerusalyn, at paano siya natulungan again ng Employees Compensation Commission. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Narito na ang ECC, Kwento ng Pagbangon. Yung iniisip ko yung bakit ginawa ko yun. Dapat na break time na lang ako. Yung pagsisisi andoon lahat. Sabi ko ganun, kaya ko to. Naisip ko talaga kaya ko to. Yung oras na po na yun, akala ko is madudugtong na siya.
Ako po si Jerosalyn Tolentino Manyosa. Isa po akong machine operator dati sa paggawaan po ng paper cups sa May Kawayan, Bulacan. 4 na taon na po akong nagtatrabaho doon bago po ako na-aksidente po. Ang ginagawa po namin doon is nagsasalang kami ng papel sa makina para mag-form siya ng baso. So yun, pagka na-form na po siya, kami na rin po yung nagre-repack. Yung time po na yun na na-aksidente po ako, mga 9:30 na po yun ng umaga, almost 20 po yun. Simula ng umaga, mga 6 hanggang 8, nagloloko na po talaga yung makina, yung mahina yung higop ng hangin. So yun, inaayos ko po yung fittings ng hose. Parang kinakapakapa ko po sa ilalim. Kasi nasanay na po kasi ako, alam niyo po yung sanay ka na sa makina mo, matagal ka nang nag-ooperate. Kumbaga, kampante ka na araw-araw mong ginagawa. Iniisip mo, walang mangyayari sa yung masama. Kasi hindi ko na malaya na pwede pala akong maipit doon. So, hindi ko na naisip yung mangyayari sa akin na ganun. So, yun ang time na yun, hindi ko pa na alam na naputulan na pala ako. Sobra po akong yung parang nawala ako sa sarili ko na hindi ko ma-imagine na mangyayari sa akin. Yung parang natulala muna ako bago ako nakapagsalita. Yung parang hindi muna ako humingi ng tulong sa mga katrabaho ko kasi nahiya ako eh. Nahiya ako humingi ng tulong kasi yung parang iisipin mo, ang tanga-tanga ko. Bakit ganun na nangyari? So yun, umabot muna ng ilang minuto bago ako tumawag ng kasi ang dami na pong dugo eh. Doon na po na ako nakaramdam ng takot. Na-imagine ko na lang, sabi ko sana maikabit pa. Kailangan namin mag-down payment muna bago ako ma-admit. So hindi naman sa pag-aano kay company, wala po kaming agad-agad na pera pang down payment. So, medyo mahal po kasi umaabot po ng 250,000. Sabi ko sa junior plant manager namin, sabi ko, sir, yung pera, makikita lang po natin yan. Yung daliri ko po kasi gusto ko pong maikabit. Anong oras na po kasi, sabi ko gano'n. Tinanong ko si Doc kung kaya pa ba niyang ikabit. Sabi ng doktor is, mahaba na po yung oras. Umabot na po tayo ng 8 hours. Patay na po yung nerve cells ng daliri niyo po. Kaya ang mangyayari po is puputulin na po yun. Yung mga oras na po na yun na hindi na po talaga nakabit yung daliri ko sa hospital na yun is parang tinanggap ko na lang din po. Kasi sabi kong ganun, wala na akong choice eh. Wala na akong magagawa, namumutla na yung parang wala na siyang buhay. Yung parang tinanggap ko na lang din na okay na, kahit putulin na lang siya ng diretso. Tanggap ko na, sa haba ba naman ng oras, hindi ko na siya matanggap. Kaya yun, tinanggap ko na rin po. Noong time na nagpapagaling po ako sa bahay, ito na nga po is, naghahanap na po ako ng makukuhaan ko ng benefits kasi wala po akong income. Anong nalaman ko po to si ECC, natuwa po ako kasi may, bukod kay SSS, may panibagong nalaman ako na may makakatulong din sa akin. Nagulat ako, ang dami pala nilang pwedeng maibigay sa akin. Hindi lang pala yung sa cash benefit na hinahangad ko kasi syempre wala akong trabaho, kailangan ko ng pera pang gastos araw-araw. Ang una ko pong nakuha sa easy sickness is yung nagkakahalagang 55,000 muna. Bali, partial po siya. So, ang pangalawa po nilang naibigay po sa akin is 42,000. So, yun, umabot din po siya ng kulang-kulang 100,000. Ngayon, nagkonsulta po ako sa partner doctors ng ECC, kasi Dr. Bondok. Diniscuss niya kung anong prosthesis ang pwedeng ikabit sa akin. Tapos yung sinukatan niya na naman po ako kung ano po yung magandang ilagay sa kamay ko. Tapos yun nga, nag-offer nga to sa akin si ECC na may libre silang prosthesis. May bibigay na po sa akin yung prosthesis. Galing po kay ECC. Ayun, sa laking tulong po is makukumpleto na po yung delivery ko. Lalo na po ngayon, bumalik na po ako sa trabaho ko ngayon. Sa tulong ng ECC, makakabalik po ako ng trabaho ko ng maganda na normal. Bukod sa nakabalik ako sa trabaho, may livelihood program din po silang maibibigay sa akin. Ang plano ko po talagang inegosyo is bigasan. So yun, nakabalik ako sa trabaho, binigyan nila ako ng benefit, binigyan nila ako ng livelihood program. Ngayon, sa sarili ko po is, bumalik yung self-confident ko sa sarili ko na kaya ko talaga. Sa tulong ni ECC, nagawa ko lang. Sobrang-sobra po ako nagpapasalamat sa ECC dahil natulungan po nila ako ng sobra-sobra sa pangangailangan ko po. Maraming salamat po talaga, ECC. Ako po si Jerosalyn Tolentino Manyosa, machine operator noon na naaksidente sa trabaho. Nakabangon, nakabalik muli sa trabaho sa tulong ng ECC.
#ECC Work Related sa DZRH. So yan mga kaibigan, muli Idikay, ay napakinggan at napanood natin ang kwento ng pagbangon ni Ate Jerusalyn, no? Galing. Mahalata mo lang after, no? Talagang parang wala siya naging problema, walang pinagdaanan. Ang nakakatuwa sa kanya, Because, yung positive outlook niya sa buhay, halata kung nanonood Ang yung bilis. ating mga viewers, even sa bosses naman sa mga ating mga listeners, mapapansin mo na positive yung outlook niya sa buhay at talagang malaki yung pag-asa niya na makabangon. At natutuwa ang ECC na parte kami ng journey niya, 'di ba? Na Oo. nakasama kami at nakatulong kami Sabi sa nga kanya. niya, malaki ang naitulong. may computation ba yun, Idikay? Halimbawa, ilang daliri yung naputol? Yes, Miss Oo, May. kasi malaki natanggap may niya. bawat daliri, may computation po tayo. Tawag natin dyan ay partial permanent disability. Yes, Miss Oo, May. kaya nang sinasabi niya, ay, laki na, pwede na talagang pagsimulan ng, nga po. ng pangkabuhayan. Pero Diba? yung aksidente niya, Miss May, nung kinukwento niya, di ba? Yun nga yung minsan dahil familiar ka na sa makina mo, nagkakaroon ka ng over-familiarity, Yes, overconfidence. overconfidence. Na walang na- mangyayari. Oo, na wala. Kilalang-kilala mo na parang parte na rin ng katawan mo yung makina, tapos biglang nag-malfunction na gano'n. So, nagkakaroon talaga ng aksidente. Kaya importante talaga yung naka-place yung ating mga safety procedures sa mga Yes. lugar ng pagawaan. At syempre, pagsusuot ng PPE kung meron man. At pag-observe ng tamang proseso ng pag-aayos ng mga makina. So, ayaw natin na nangyayari yung mga ganitong aksidente sa mga lugar ng pagawaan. At ayaw natin nauulit yung mga ganito, di ba? Totoo yung kwento niya, Idikay, pagka yung nangyari sa kanya, na first na hindi mo namalayan. Yun, ayaw niya hindi mo talaga mag-report. mamamalayan Oo, tapos, Parang kita mo na, puro dugo na yun. parang hindi siya makapaniwala na parang, bakit nangyari to? Di ba? Parang, At saka bakit 8 hours? Ang tagal inabot? oo nga Hindi eh. kagad dinala. Oo. Dapat meron, no? I-discuss natin yun Oo mamaya nga, sa sige ating nga. guest doctor. Pag-usapan natin. Pero bago tayo mag-usap tungkol yan, syempre wag natin kalimutan yung ating easy question, Idikay. EC Question. Ano ang Ayan. ating easy question? Para sa ating araw na mga to? nanonood at nakikinig, syempre hindi pwede mawala ang ating easy question ngayong umaga. At ang easy question natin, napakadali po. Ano po? Ano po ang trabaho ni Miss Jerusalyn Manyosa na maaksidente siya at naputulan siya ng daliri? So, Yun, no? ang hinahanap natin dito, Miss May, ano yung trabaho? Oo. Ang bilis niyan. Oo, ang dali. Feeling ko dami na naman sasagot. At syempre sa ating pong nakikinig at nanonood na sasagot, again i-comment lang po ang inyong tamang sagot sa ating comment section at huwag pong kalilimutan ang ating hashtag ACC Work Related at ang ating share badge. No? Paki-share ang ating live streaming para nang sa ganoon meron kayong share badge at hindi po kayo mapipiling mananalo pag wala po yan. #ECC Work Related sa DZRH. Mamaya Idikay, sa ating pagbabalik makakasama na natin ang ating bisita ngayong umagang ito ng Miyerkules at aalamin natin ano nga ba ang napakahalagang papel po ng Technical Review Committee ng Employees Compensation Commission, partikular ang pag-uusapan yung pag-apela po ng ating mga claims para po sa katulad natin ng mga manggagawa sa ating mga manggagawa. Kaya tutok lang po kayo, magbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work Related. Kaibigan, 26 na minuto na makalipas po ang alas 10 ng umaga at nagbabalik po rin po tayo dito sa ating hashtag ECC Work Related. At syempre kasama pa rin natin ang ating co-host Idikay Velasquez. Idikay. Thank you, Miss May. At syempre, hindi na natin papatagalin. Makakasama natin ngayong umaga ang ating very special guest, si Dr. Marilu Renales. Member po siya ng Technical Review Committee ng ECC. Magandang umaga po, Doc Marilu, and welcome po sa hashtag ECC Work Related, Doc. Magandang umaga rin sa inyong lahat. At salamat po sa pribilehiyo na pinagkaloob niyo sa akin upang makatulong po kahit papano sa ating maiksing usapin. Good morning, Doc. Good morning. Eto na, marami akong tanong dyan. Ay, naku, Idikay. lagot si Doc. Oo. Pero syempre, Idikay, ngayong umaga, pag-usapan muna natin para malinaw sa ating mga nakikinig, lalo na sa ating mga kapwa manggagawa, ano ba yung mahalagang papel na ginagampanan po ng tinatawag na Technical Review Committee ng Employees Compensation Commission? So, una-una po, background po. Kasi ang ECC, Employees Compensation Program, ay isang programa po ng gobyerno na kung saan ay binibigyan po sa compensation package ang parehong publiko at pribado na empleyado. At ito po ay dahil sa kung may mga insidente nangyayari po na work-related nga po. Pero ang TRC po
ay pinag-aaralan po itong mga kasong to. Ito po yung daluyan kung saan mayroon pong apela galing po sa SSS, GSIS, at pagkatapos po ay kailangan suriing mabuti kung bakit ito ay iniaakyat po sa TRC. So yun po ang pinaka-role, sinusuri po mabuti ang bawat kaso So na inaapela. napakahalaga ng papel. Opo. Kaya marami tayong tatanong, mga follow-up question tayo, Idikay. Oo So, nga, mas Miss May. malinaw na mapakinggan ng ating mga manggagawa. Gusto ko yung sinabi na word ni Doc, yung sinusuring mabuti. Buti. Oo, kasi talagang yung pag-review ng mga cases na naaapela sa ACC, sobrang habang diskusyon at sobrang daming tumataas sa pinakamataas na uusapan. appeal board. At yung members niya, very highly qualified na technical talaga ng mga doctors na alam talaga nila yung kanilang ginagawa. Kaya mamaya discuss pa natin yan more. Ayan, Doc, thank you sa pag-share sa amin ng oversight kung ano yung ginagawa ng TRC. Pero ano naman po kaya yung mga tungkulin ng mga miyembro, bawat miyembro nitong TRC, at ano po yung nagagawa natin para dun sa Technical Review Committee na ito? Ang kagandahan po kasi, ang mga miyembro ng TRC ay mayroong mga roles o tungkulin nga. Merong kinatawan ng manggagawa. Tama. Ang inyong abang lingkod ay kinatawan ng employer. Oh. So yun po. Tapos merong taga OSHC. Isa po yan, yung arm ng DOLE po yan, research arm. At Occupational saka, Safety and Health Occupational Center. Safety and Health Center. Hindi sila enforcing agency po, BWC po yun. Tapos meron din pong PhilHealth. Oh. At kasama po dyan lahat, of course, yung mga taga-ECC po, ang mga mahusay na abogado at doktor po ng ECC, na siyang na-review na po nila ang kaso bago pa yun ay isusuriing mabuti sa Technical Review Committee. So, yun po. Ibig sabihin, well represented naman pala, Opo. Idikay. Lalo na- Tripartite. Tripartite. Opo. Lalo na, sabi mo nga po, employer, no? Oo, ang aking Kayo ang kinakatawan. kinatawan. Opo. So, pagka ganun po, paano kayo nakikipag-usap? Yung line of communication ninyo, sa panig ng mga employer, paano yun ay pararating yung kanila pong panig sa committee? No, ganito Kapag po kasi pinag-uusapan. opo, salamat po sa tanong na yan. Sa aking mahabang experience po sa Bilang- pagiging manager din po at part ng management sa mga multinational companies, doon ko po nakita po na parang kulang ng partnership, no? Kaya minsan po kailangan talaga compliance. Compliance na employer sa mga batas. At kukunin din nila ang kooperasyon. Paano nila gagawin yun? Magpa-partner po sila at mag-empower ng mga manggagawa. So, paano mapaparating? Kailangan may communication. Very Open communication po. Kasi depende rin po yun sa kumpanya. Kasi meron pang establishmento na parang masyado bureaucratic. Hindi po makapag-apela, hindi Maraming makapagsalita. red tape. Ay, mahirap po, hindi makapagsalita ang mga manggagawa. Takot. Hanggang po. ngayon po ba, ma'am, ganyan pa rin ang Meron po ating tayong mga kumpanyang employer? ganyan. Opo. Sana po mabago na ang kasi hindi na po ganoon ang dapat nang nangyayari. Kailangan ine-empower parang maintindihan po ng mga manggagawa. Ano ba yung kinalalagyan nila at ano responsibilidad din nila? Responsibilidad. Meron din po yan partnership nga. Ito ang responsibilidad ng employer, ito ang responsibilidad ng manggagawa. Kasi meron yata mga employer, Idikay, na alam nila lahat yan di ba? Alam nila kung ano yung para sa mga manggagawa, pero yung iba nagdededma. Bakit ba? Ba't may ganun po? Hindi po sa pagdededma yun kasi profit-oriented. Stock and profit ang mga korporasyon po, lalo na kung mga business guru, mga malalaking establishmento, minsan mahirap po din, kaya sila siguro hindi rin po masyado nag-hire ng mga tamang personnel, parang tumulong sa Nagtitipid. kanila, nagtitipid po, lalo na nung pandemic, marami pong ganyan na nagsara din ng mga company. So yan po isang aspeto, pero naman meron namang mga company na kasi na way of life na nila natutunan nila. Kasi kailangan po ang health and safety ay talaga ini-internalize at iniintindi para po kahit saan man ay nai-implement ng isang individual ang bagay na ito. At saka dapat sumasabay sa panahon, Yes po, nag-improve, di ba, nag-i-improve Idikay? po. Continuous learning. Oo, continuous learning. Yes, continuous learning and implementation. Yun nga kasi yung yung sabi 'di ba, yung partnership dapat sa morning may toolbox meeting, yung mga Yes, ganyan, yes. Doc, 'di ba? At tama yun, may responsibility si employer, may responsibility din si employee para sa safety kasi si employer nagbibigay ng guidelines, nagbibigay ng PPE. Si employee sumunod ka dun sa Sumunod ka sa guidelines. Oo. Pero 'di ba, may mga nagpapatupad
pagtutupad naman talaga niyan, may mga nakabantay. Di ba dapat ganun? Yes, Meron. Miss Para May. lalo na sa mga construction firm, Oo, di ba? yung mga Construction safety sites. officers, 'di ba? Kailangan nagmamatyag talaga sila at nag-o-observe talaga Correct, kung correct. nasusunod lahat ng mga guidelines na ini-implement. Ayan. So, sa mga pagkakataon po na nagkakaroon tayo ng mga aksidente sa mga lugar ng paggawa, Doc. Katulad nung ating Katulad Katulad nung nung kwento ng kwento ng pagbangon kwento. natin. Oo. So, for example, ma'am, hindi siya na-approve agad yung easy claim. Sabi, hindi work-related yan. Kaya lang medyo mahirap i-deny yun. Mahirap i-deny. So, paano po yung proseso kaya ng pag-file ng easy claim at pag-aapelan nito sa ECC? Sa unang-una po I-share kasi natin. dadaan kung privado sa SSS. Yes po, Tapos Doc. GSIS. Ngayon po, kung sa pagsusuri nila ay umapila ulit, saka po yun dadalhin na sa ECC. Kasi kailangan ng next layer Yes. para pong mapag-aralan mabuti yung kaso. Kasi po, syempre, mga tao rin po tayo, doktor at saka abogado, mga tao rin po, minsan baka kami namimiss. Minsan may puntos na, kaya dapat pala, sabihin natin dun sa ahensyang yun, dapat talaga mag-enforce. Bawa itong Dole region na ito, nakakasakop sa isang lugar, nung saan nandun yung establishment. Nai-inspect ba to? Yung ganun po. So, yung marami po tinitingnan na aspeto. Kasi hindi lang naman po yung apela, basta nag-apela, de-deny. So, marami pong kaso rin na re-reverse. Madami din, no, Opo. Doc? Pero hindi ganun karami na, 5 out of 10, hindi naman. 3 out of 10, ganun po. 2 to 3 out of 10. Kasi depende po sa kaso. Doc, para mas maintindihan ng ating mga manggagawa. Halimbawa, yun, nangyari nga dun sa, Opo. kanina sa ating, kay Yes. Ate Jerusalem, from employer, di po ba? So, Opo. paano po yun, sila pa mismo ang magfa-file nun? Yes Of po. course, paano susuporta yung employer dun sa manggagawa? Mga dokumento po. Kasi may mga pagkakataon kasi Yes. nagpupunta sa atin dito yung mga manggagawa. Yes. Hindi sila sinusuportahan at tinutulungan nung kanilang mga HR. Tama po ba? From HR po ba yun? Yes, Miss May. Diba? Responsibility Number one. yun. Oo, nung- HR po. Oo, kasi Saka- sila yung may access dun sa SSS portal para makapag-file ng easy claim yung kanilang mga manggagawa. Kasi yun ang madalas na tinutulungan namin, Dok. Kasi Opo. hindi alam ng mga manggagawa Hindi saan alam. sila lalapit. Hindi Because alam. sa employer, hindi daw sila pinapansin doon pa lang. So, ibig Tama sabihin, may pagkukulang talaga. Tama po. So, minsan naman po, kulang sa orientation, ang personnel. Isa pa po yun na titingnan. Pero ganun po, doon sila mag-a-apply po. Dapat tulungan sa lahat ng dokumento para mai-file po ang And then, from employer, From there, SSS na po. SSS Opo. na. So, Doon ipa-follow na niya up, ipa-follow up. ipa-follow up ba yun ng mismong manggagawa o may tulong pa rin si employer, si HR na manggagawa na po ang manggagawa follow na. up po Okay, doon. ayun. Kasi ako, Ayun, malinaw yun. meron po akong natulungan, ako mismo, pumunta pa ako sa SSS. Totoo po yun. Very Kasi hands-on si wala Doc. pong nangyari. Oo, hindi natatagalan na. Tapos, it came out to be ang nagbayad po kumpanya. Kasi po, mali pala ang talaga ang classification. Talaga? Opo, congenital disease. So, pag ganun po, nagbayad ng company, nare-reimburse ba yun? Hindi po. Yung Hindi sa na. particular Kasi po na ang circumstance ang naging na yun, decision po ng SSS ay talagang hindi po siya work-related. Opo. So, hindi inapila. Hindi inapila po pero wala po nangyari. Talagang lumabas po na kasi ang pagkakamali ay nilagay agad na work-related kaya nag-aapila yung manggagawa. So, nagkaroon ng misinformation. Misinformation po yun. So, bumalik sa company. So, sana maiwasan po ng mga establishment yung ganon. Kaya dapat susuriin mabuti ang mga dokumento bago po ilalahad sa empleyado o sa manggagawa. Ay, work-related yan. Kaya ingat na ingat po kami sa pagsasabi ng work-related kasi hindi po namin yan dapat sabihin. Dahil dapat inaakyat muna sa SSS, ipa-file. Sila po ang magka-classify ang SSS at GSIS. GSIS. Pero kayo Opo. po sa panig po ninyo para sa mga employer, paano niyo po kinukonsider o tinitignan yung parehong panig na manggagawa at saka ng employer sa ganitong kaso? Katulad mga pinag-uusapan natin ngayon. Opo. Talagang Paano nagmi-meeting. tinitimbang base Yes sa po. sa batas? Yes po. Kasi po sa may mga company na internal nagka-classify para matignan nila sa kanilang mga criteria kung ito i-apila na sa SSS, isasubmit lahat ng document. So, ganun po nangyayari. Isasubmit nila. Pag na-approve naman, hindi okay na po. Pero pag hindi, bumabalik din po sa company, di ba po? So, ganun po ang pagtulong ng isang kumpanya. Kailangan lahat ng ebidensya na makakatulong para ma-approve ng isang apela ay ibibigay niya. Ayun, pati records po ng inspection, pati yung WEM, yung tinatawag pong Work Environment Monitoring. May data po yun. Pag hindi, wala po yun, ay bakit ganun? Lalo na yung hearing loss.
Naku, madalas po yun. Marami tayong hearing loss na, Marami Doc. po, hearing loss na kaso. Opo. Walang audiometry, baseline. Mhm. So, hindi natin alam. Kung isang beses lang nag-audiometry, tapos nag-exit na. Oo. Tapos sasabihin, Walang bingi. Oo. Oo. 10 taon po para talagang sabihin na merong Mabingi. noise-induced Oo. hearing loss. Mga ganong kaso, wala po kasing monitoring ng environment. Hindi natin alam kung talagang mataas ang level sa paligid. Sa Yun work po, Sa work environment. environment. So, Opo. tulong-tulong po yung dapat kompleto ang ebidensya po para mapag-aralang mabuti. Alam mo, Miss May, pag narinig mo yung mga doctor, di ba, ang dami nilang technical terms na sinasabi dun sa pag-review ng claim. Kasi gusto natin talaga din i-share sa ating mga nanonood at nakikinig na yung pag-review po hindi magaan na proseso. Talagang Hindi po. masusi at Masusi masinsin po yun. ang kanilang ginagawa na pag-review para po, alam din naman na mga manggagawa na pagpasok pa lang sa SSS, medical evaluators na agad yung nag-review ng kanilang kaso. Yes po. Kung nagkakaroon ng denial, SED. oo, iaapela sa ECC. Iaapela. Isang team, anong tawag natin, batalyon ng doctors at abogado, yung tumitingin po dun sa kaso nyo at nire-review yung mga dokumento na pinapasa ninyo para po talagang malaman kung talagang dapat pong pagbigyan yung inyong hiling na i-reverse yung desisyon ng SSS or ng GSIS. Masusing proseso. At even then, di ba, Doc, di ba, parang after ng TRC, Technical Review Committee, pupunta pa yan sa lahat ng Research. commissioners natin Yes na kailangan ding mag-aproba nung recommendation ng Technical Review Committee. Bago pa ulit, may pagkakataon pa ulit, pag na-deny, pwede pa umapil sa Court of Appeals. Opo. Meron pa po. May Supreme Court May pa nga. Supreme Court pa. So, hindi po tumitigil po yung pagsusuri. At ang importante po doon kasi ay napag-aaralan talaga yung kaso. So, hindi po madali. Talagang hindi basta-basta kasi kino-consider po yung nature ng industry. Oo. Kasi pag merong industry, ayan na, alam mo na eh. Alam mo na may hearing loss yung talaga. typical? Oo. Typical. Kaya Ano po yung mga talagang typical depende na rin sa cases? nature ng industry at saka po yung personal na sakit. Yan. Ang minsan hindi naintindihan po ng mga, sa panig ng employer, hindi naintindihan ng mga manggagawa. Hindi mo naalagaan sarili mo. Ito, may paninigarilyo. Pag-inom, binge drinking na po ngayon, di ba? Oo, tapos vaping. Yan po, yung mga lifestyle-related disorders, may manghihina po yung ebidensya na may work-related po palang component. So, dapat po rin magtataguyod ng wellness program ang isang employer. Oo. Tungkulin po yan. Holistic din Holistic talaga yung yan. approach. Opo. Hindi lang, sige, bahala ka. Gusto mo manigarilyo. Dapat may Yes. program ka rin to help employees na makaalis sa bad lifestyle choices Oo. katulad ng So, pag-inom, Yes, paninigarilyo. pakita niyo yung informed choice sa kanila. Oo, tama Yun po. yun, Doc. Oo nga. Oo. Anyway, Doc, ganito, para maintindihan ng ating mga manggagawa, ano ba yung mga dinideny na claims? Ganito po. Particularly ba i-decay? Yes. Para mas maintindihan. Oo, ano yung mga typical, Typical. na cases na nade-deny ng Oo. TRC? Opo. Po, una-una, lampas sa prescriptive period ng 3 years. Wala na. Wala magawa po. Kasi Mahirap. kahit na stretch mo pa yon, hindi na po talaga mangyayari yon. Tapos, kulang ng dokumento, ebidensya, na ito'y magpo-point na, ay, may relation sa work. Wala po. So, walang record. Tapos, ang susunod po ay, may mga wala po sa listahan ng ECC compensable diseases. Ayun po, medyo questionable yon. Wala naman pong bagong-bagong sakit, pag-aaralan pa po yun ng ECC kung Alamin isa po pang natin sakit na natuklasan na, meron palang relation, ano? To Ganun po. the work. Totoo yun, opo, Oo. na relation sa work. At ang huling-huli po, ay kung meron nga po mga lifestyle-related disorders. Mahina lifestyle. po, opo. Yung nga po, smoking, drinking po, yung alcoholic drinking, talagang tuloy-tuloy, chain smoker, kasi masama po yung sa baga at yung isa naman pag-inom, sama sa atay. So, kung meron po siyang solvents na hinahandle, edi natamaan na yung atay. Bago pa siya na-expose siya, doble-doble na exposure. Sa paninigarilyo naman, dusty yung environment, tapos siya inaninigarilyo, wala na rin yung baga. Damage na po ang baga. Kaya, yun ang talagang dapat mapakinggan ng mga manggagawa na, bawas-bawasan na po. Doktora Opo. talaga si Doc, Oo, di ba? Kasi gusto kasi- niya healthy yung kanyang mga Yes po. pasyente. Oo. Oo, yung advocacy niya. Pero dun sa lifestyle, pagka po ini-evaluate,
may mga gray areas ba doon? Like for example, sabi niya nawala ng baga kasi naninigarilyo. Pero baka May naman dust yung, din naman sa yung work. environment, Pwede diba, sa rin. work. So paano po yun? Paano na-decide ng ano yun? Ano po, Tama. depende po sa sakit na nakuha. Mm. Like ang TB po, compensable po yun. Mm. Isa po, meron nga pong programa na TB in the Workplace Policy and Program. Pag wala ang kumpanya nun, question ninyo na BWC. Apo, Di ba, ma'am? yung So, BWC. negative factor sa employer na, ba't walang programa? Oo, ibig Masa-sanction. sabihin, Opo. Miss Kaya May, nga, oo, yun naman, Miss May, di ba, yung para meron tayo na didiscuss lagi, yung increased risk theory, na hindi naman necessarily kailangan laging nandun sa list of compensable Oo. illness and diseases. Pwedeng lumala yung sitwasyon mo dahil sa work environment mo. Kaya masusi din yung pag-review talaga ng TRC sa mga ganitong bagay kasi yun nga sila yung nakakakita ng buong aspeto ng kaso, bawat kaso na naaapela sa TRC. And Miss May, alam mo yung prescriptive period na 3 years na lagi nating napagdidiskusyonan. Oo, na-mention ni Doc na one of the most common. No? common cases or reasons kung bakit nadideny yung pag-apela. Minsan kasi sinasabi, bakit ba work-related naman talaga yung sickness or incident ko? Kung ano ba kung lampas na ng 3 taon, mahalaga po kasi yung pag-lapse nung time. Kasi po, syempre, yung ebidensya, mahirap po i-validate kapag malayo na po yung pangyayari. Mahirap na rin po Yung records. Oo, yung records i-validate. Mahirap na rin po i-check up si pasyente kung Yes. existing pa ba yung nangyari sa kanya kung matagal. So ito po ay paraan natin para para magkaroon talaga ng mabilis na aksyon sa part ng manggagawa at ng employer niyo na i-file niyo agad. Huwag niyo pong i-delay at huwag papatagalin yung pagpa-file kasi po nagkakaroon talaga ng hindrance dun sa pag-a-award ng inyong mga claim kapag matagal na yung Tama po. panahon, 'di ba, Doc? Tama po. Kaya kailangan yung 3 years na prescriptive period. Pero nung pandemic po, mabait po ang TRC, ha? Yes po, nagbigay tayo nagsuspend tayo ng nagsuspend po ng 3 prescriptive years na, period. kasi yun nga, Inuunawa naman na Napag- mahirap di ba? Mahirap mag-file kapag pandemic, hindi ka makalabas, Correct. mahirap magpa-check up, Correct. iniiwasan mo yung ospital. Iniiwasan ang ospital. Oo, nung time na yun. Kaya may palugit po ang ECC noon. Nagbigay po kami ng Tsaka ang dami, no? Ang daming considerations na, Opo. Yes, na- Miss May. So, nais ko idagdag Miss May, tsaka ED. Kasi, nagre-research, kaya yung 3-year prescriptive period, kung mas maaga mo yung masubmit, magre-research ba kasi? Tama. Yung mga SSS o Aaralin DSS. pa. Minsan may kulang pang dokumento, hahabulin pa po nila yun. Oo, So, hindi tama. lang basta-basta po. Minsan, binibisita pa nga. Kung kakailanganin po. Yun. So, marami, kaya yung prescriptive period, kailangan po talagang i-comply yun. Opo. Ito, Idikay, no? Gaano ba kadalas na babago yung desisyon? Hindi po madalas. Pabor sa pabor sa case to case. manggagawa. Pabor po lagi sa manggagawa. Pero case to case po. Kapag may nakita ng red flag, medyo mababawasan na po. Mahabang balitaktakan. Yung gaano katagal po pinag-uusapan yan? Depende po. Kasi meron pong kaso na naka-1 oras na kami. Ayaw po Kasi po, matapos. kasi po, mga mining, land ng mining, tsaka ship. Yan, Ship, barko. mga kwan po, mga nagbabarko, OFW. Yan po, medyo matagal po sa bagay. Kasi, alam niyo po, abroad yun eh. Unang-una, iba, naglalayag yun. So, iba na yung mga circumstances na nasa loob ng ano siya, habang naglalayag. Usually, ang mga doon, nagkaka-cancer. So, related naman po talaga yung nagkaka-cancer sa mga chemical na na-expose ginagamit sila. po. Kaya minsan may na-reverse po. Opo. Kasi dahil sa circumstance. And then yung finality ng decision, di ba, mga appeal. Oo. Tumatagal ba yun ng taon din po ba? Oo, taon din. Taon din. Oo, taon din po. Pinakamabilis, mga... Ako, 10 taon po. Oo, kasi noise-induced hearing loss, it takes 10 years. Pag wala pa siyang 10 years, hindi namin ma-equate po talaga na siya ay nabingi dahil sa ingay, sa mga makinarya. Pero yung halimbawa, ang case po ay, ito tinatanong din ito madalas sa atin namatay. Tapos may mga, ano po yung mga nakaraan na nadesisyonan, ano yung nagiging problem, ano yung nakakatagal? Ang nakakatagal po syempre, again, documents. Kasi po yung circumstances nung death to. Tapos ano yung sino yung doktor na nag-certify, anong nilagay po. So ano yung trabaho, anong ginawa niya. Marami pong nangyayaring ganyan sa yung sa OFW sa yung mga marino. Sa ito. So again sa ship. Oo. Yung ating mga seafarer. Yan po. Kasi biglang namamatay. Alam mo yun, Miss May,
minsan sasabihin, napakarami naman ng hinihingi sa amin Yes, na yes. documents, Oo, oo. 'di ba? So parang ayaw nyo naman i-grant kasi hingi kayo ng hingi ng dokumento, pinapahirapan nyo yata kami. Pero po sa totoo, kaya po marami pong hinihinging dokumento para po ma-establish yung work-relatedness ng Yes, inyong yes. pagkakasakit. Opo. Dapat po maintindihan na ating mga nakikinig at nanonood na yung nag-review po, papaalala natin, isang batalyon ng abogado at doktor ang tumitingin po at naghahanap po sila ng paraan para po i-justify. So kung humihingi po ng additional documents para sa inyo, ibig sabihin po, masusi yung review, hindi basta-basta yung pagde-deny at naghahanap sila ng way para i-connect natin, bigyan natin ng pagkakataon na baka naman pwedeng pagbigyan. Kasi, di ba, Doc, pagka kulang yung dokumento, pwede naman deny ko na yan, di ba? pwede. Para Gut madali naman feeling, na hindi naman gano'n. pwedeng Oo, gano'n. hindi naman pwedeng gano'n. So, pag humihingi po ng additional documents, ibig sabihin po, parang tinatry nila na talagang pagbigyan. Hanapan natin ng paraan na baka pwedeng ma-connect talaga natin Opo. sa work-relatedness. At ma-reverse yung desisyon ng system. Kasi hinahanap po natin yung strength ng association, ng exposure at saka yung nangyari sa tao. Yun talaga. Tapos nakikita ba natin sa ibang mga trabahador din? Yun po ang malalaman natin parang kung work-related po talaga. Plus the fact kung meron po sila mga test na ginagawa. Ayun po. Pag wala po, ayun, isa pang negatibo na naman po sa pagsusuri. Ayun. So medyo talagang kung pwedeng i-consider talaga, lahat pala, daming Pwede daming po eh. Kung pwedeng i-check lahat daming eh. tinatanong. Opo. Oo. Totoo po Ngayon, yun. pag kulang talaga dokumento, di talaga uusad. Di po ba? Hindi po usad. Lalo na't pinakamahalagang dokumento minsan, di ba, pinag-usapan natin, idika yung logbook. Yung easy logbook. Easy logbook. Yan po. Di ba yun ang walang mapay, Yun ang hindi Yan po ay ma-present na tungkulin iba. ng isang employer Ayun, na sa mag-keep ng employer. easy logbook. At yun po ay may So pagka gano'n, paano nyo nire-remind yung mga employer kung ano yung kanila pong audit po yun. Audit. Ang nadadala po ang employer sa audit. Yan sabihin ko sa inyo. Sa experience ko po, kailangan may audit team, yung health and safety team, ay nag-audit po ng lahat na yan ng dokumento. Pati nga AMR, nagsasubmit ba yung doktor at saka yung Oo nurse. nga, Doc, Diba? diba? Diba po? Oo. Kasi doon nalalahad yung mga sakit na i-compare ng ano yan, no, na BWC. Kung yun ba yung talaga nangyayari dun sa industriya na yun. Isa rin basihan yun. Opo. So on your part, paano niyo po pinapaalalahanan ng mga employer yung ganito po para sa kanila easy program? Paano niyo? Ay, ano po, talagang you have to communicate with them. Mm-mm. Opo. Kailangan makipag-meeting ka pa. Opo. Para ma-inform sila. At saka Yung on an pananagutan annual nila, basis lalo o periodic basis, mare-review ano yung mga programa. Kasamang easy program. Lalo na po kung napapabayaan yan. Oo, 'di ba Miss May, kasi Documentation. hindi tayo masyadong malaki ang ECC, pero team effort to, kasi yung BWC, ang DOLE, parte po sila nung advocacy din ng ECC na kasama dun sa mga chine-check ng BWC yung easy logbook kung meron ba yung kumpanya, yung health and safety program Yun. naman para sa Occupational Safety and Health Center. So yung enforcement talaga, partnership, tulong-tulong, no? Kapit kamay lahat ng mga ahensya ng gobyerno para i-make sure na yung mga manggagawa ay protektado at yung mga employer nagko-comply sila doon sa mga responsibilidad nila. Yung easy logbook na yan, laging problema. Napakadali namang i-comply, di ba, Doc? I-adjust na mo lang. Mag-assign ka lang na magsusulat. Yes, di ba, Doc? Yun na yung isa sa pinakamadaling requirement na pwedeng gawin, na hindi siya mahirap, wala siyang gastos. Isang papel. Opo. Madaling i-comply. At may po natin yung listeners at viewers natin. Meron pong downloadable na form. Yes, downloadable na eh. Online na from eh. the website ng BWC at ng ECC para po makita nyo kung ano yung mga required na fields. And even then, hindi po required na yung form na yun ang gamitin nyo. Basta po meron kayong means ng paglilista ng mga sakit, ng mga nagkakasakit at na aksidente sa inyong Aksidente. lugar ng paggawa, pwede na pong substantial compliance na tatanggapin na po na ating review committee para mapagbigyan ng inyong claim. Kaya lang, Opo. ED, sa dami na nga ngayon, may bago na nga eh. Ano yun, Miss May? Department Order po, 252. 252. Series of 2025. Opo. 2025 po. Bagong-bago yan. Oo, i-enhance na nga po yung 19818. Yes po. Tatlo na yan, pati yung Republic Act na pinanggalingan. Oo nga. Dapat sumunod na talaga po mga employer. Alam mo, Doc, nung 2 weeks ago, guest kasi natin si Director Alvin Corrada. Ay, opo. So, diniscuss din natin ng very thoroughly ang 252. Oo, at ano Opo. yung mga highlights dun sa, sabi nga ni Director Alvin after interview, ang hirap ng mga tanong ni Miss May.
Totoo po yun. Oo, kasi napaka-voluminous ng 252 pero Yes. hindi ibig sabihin mahaba, pinapahirapan. Kaya siya mahaba kasi specific siya per industry. Yes po. Per type of industry, per size of organization. So, hanapin nyo lang Sa risk po classification. Oo, risk DE, classification. risk So, classification. hanapin nyo kung saan kayo babagsak at iiksi na po Yes. yung part no na para sa inyo. Mas specific. At mas pinadali kasi kung maliit ka, hindi masyadong mahigpit. Kung mas malaki ka, syempre kailangan mas Opo. strenuous yung requirements para sa Very basic na nga po requirements ngayon. Hindi na po kagagay ng dati. Dapat meron kang practitioner, accredited practitioner, may accredited consultant. Ngayon, ma-form mo lang yung matrix, ma-comply mo. Pwede na, Ilang diba? doktor, basta nag-train. Lahat may training. May training. Na Bosch. Yun po. Basic Ganun lang. occupational safety. Kaya sa employer, dapat ang yun ang panawagan din. Opo. Na gawin nila talaga ang kanilang role. Hindi kay Doc, mayroon lang tayong related dun sa pinag-usapan natin ngayon. Si Yes po. Sir Eliseo Baranyao, no? Opo. Nangyari po sa akin yan, ma'am, nung pandemic. Naglagay daw ang SSS Diliman branch. Talagang May specific. sa may land bank, banda ng boxes with designated claims with corresponding requirements. But after pandemic, nag-report po ako, ang sabi po ng medical section sa SSS, wala daw po silang na-receive. Ala. Yun. So, Ayun, naliligaw ganun. po. Meron pong ganun. Kasi Naligaw po, yung kanyang Dropbox claim. lang po kasi noon. At saka yung Dropbox, talagang kahon po. Literal na kahon. Literal po na kahon. So, minsan Ang hindi SSS. nakakarating Yes, yung si guard. application. Yes po, guard lang po ang nagbabantay ng Dropbox. Yun. Box So, na yun. sa part ng ano yun, ng SSS. SSS po yun. Baka ang na-misplace. doon. Oo. So, ano, Balikan na lang, mag-file siya ulit. Opo, pwede pa mag-file kasi nga po sabi nga ni Doc, naglagay po kami ng tolling ng prescriptive period ng pandemic. So, ibig sabihin po nagkaroon ng pause at meron pa pong pagkakataon kung aabot yung inyong claim na work-related, pwede pa po natin yan Baka i-review. maihabol. Oo. Ito sa appeal, todo ka, idikay. Oy, may appeal. But sometimes po, ma'am, yung mga doktor sa SSS, nagkakamali din po. Katulad po yung sa akin. May nakarecord po sa sickness ko na may sakit po ako sa tenga. Pero wala po akong na-file. At saka makikita po sa sickness filing ng members na work-related. Pero yung kaso ko po, hindi ko po alam na pwede palang isabay, i-file ang SSS at ang easy claims. Ayan. Naku. Kapag ganyan po yung sitwasyon, katulad ng sinasabi natin, tama naman po, sabi nga ni Doc, mga doktor, mga abogado, nagkakamali din naman. Kaya po naglalagay tayo ng maraming proseso at maraming layers para po nagkakaroon ng check, di ba? Check and balance dun sa, kung nagkamali po yung SSS doctor sa pag-evaluate na inyong claim, may pagkakataon pa po na marepaso yan sa ECC at even sa ECC, kahit po magkamali sila doc sa TRC, kasama yung PhilHealth, Occupational Opo. Safety and Health Center, employee doctor, at ang buong may chance pa po ma-review ulit sa Court of Appeals. So hindi po natin na dinideny yung pagkakataon para sa mga manggagawa na ma-review ulit yung kanilang mga kaso. So yung sa kaso nung binasa mo, Miss May, 'di ba, nagkaroon daw ng error dun sa kanyang record. Pwede po natin ipa-correct siguro yan kung Pa-correct totoo, opo, para magkaroon naman ng clarity dun sa kanyang hearing loss or sabi niya. AED, ang dami lang kaso kasi hinahawakan din. Totoo naman So, po, Doc. medyo po may pasensya tayo sa ating mga SSS eksperto. Yes po, doctors. SSS at saka GSIS. Opo. So, dami po, makapal po yung files. Actually, di ba, Doc, parang yun yung sinasabi natin, marami tayong nadedeny. So, bawa sa 10 na apela sa atin, Opo. mga 3 yung Tatlo lang yung nare-reverse. nare-reverse. Opo. Pero hindi naman ibig sabihin kasi nun na, ibig sabihin, out of 10, 70% denied, 3% lang yung approved. Kasi Hindi po. bago po dumating sa atin yun, sobrang nasuri na yun. dami ng na-approve ng SSS at Opo. GSIS. Opo. So, ito na yung mga talagang komplikadong kaso na umaangat talaga Opo. sa ECC. At saka minsan po, director, second, appeal. Third appeal, hindi na, nakakuha na po siya ng first na claim. Oo, minsan ganun po. Yun, totoo. Tapos ulit-ulit sila nagkiklaim. Hindi naman pwede ng ganoon dahil nabigyan na. Oo nga. Isa pa pong factor yun, hindi. Naku, Miss May, ang dami nating napag-usapan Yes, ngayong actually, umaga, oo, no? naman po. Nakakatuwa. So, Doc, para naman sa ating mga nanonood at nakikinig, hingi na lang po kami sa inyo ng isang mensahe na gusto niyo pong iparating para sa kanila. Yes po, ang una kong mensahe po para sa employer, syempre, lagi po nating tandaan na partnership po yan sa mga manggagawa. Ipatupad po ang EC program at lalo-lalo na po meron na tayong Republic Act 11058, Department Order 19818 at lalo-lalo po ito isa pang IRR na bago, ang 252-25 para maiwasan po ang penalties. Ito po hindi sa
susunod lang kasi magko-comply. Hindi po. Ito ay welfare ng manggagawa. At ng lahat po nagtatrabaho sa isang establishment. Para maiwasan po ang aksidente. At sakit Yun sa po trabaho. yun eh. Yun ang pinakapuntos po doon eh. Ang workers naman po, ang gusto kong i-advise po sa inyo, maging ano rin po kayo, compliant din. Susunod po kayo sa polisiya ng employer, kung saan kayo nagtatrabaho. At saka gawin na mabuti yung trabaho. At dapat po, meron kayong pagsasanay sa health and safety para kayo mismo, sa mata ninyo, nakikita nyo kung unsafe act o unsafe condition. Yun pinaka-basic po yun dahil kailangan may kaalaman sila. Ngayon kung hindi po kayo nabibigyan ng kaalaman o orientation dyan, ay hingin niyo po ito. Nagkarapatan ng worker na alamin ang ginagawang trabaho Tama bago yun. po gawin yun. Oo. Ayun lang po ang aking mga take-home, Nakakatawa yung take-away messages po. nakakatawa yung advice ni Doc kasi very, yun nga, alam natin na galing siya sa employer sector. So, may inner knowledge siya ng kung paano nangyayari sa loob. So, alam niya yung kailangan niyang sabihin sa mga manggagawa, sa mga employer at sa mga manggagawa. At Kasi, nakikita niya yun. oo, kasi pasyente niya naman yung mga manggagawa. So, Opo. siya both sides of the coin, yung Kaya, nakikita niya na perspective, di ba, Miss May? Oh, pwede niya pagsabihan pareho. Oo, Ay, pwede oo. ba? Pwede po. Pwedeng-pwede. Oo. Matakot kayo kay Doc. Maraming salamat. Naku, basta yung oras natin, Didikay. Miss May. Kasi time flies. pag ganito, maraming tanong talaga to eh. Nakakatuwa yung ganyang diskusyon. Maraming salamat, Maraming Dr. Marilu. You're welcome. Oo, Doc Renales. Maraming salamat sa pagpapa-unlock niyo sa aming imbitasyon at nakakatuwa yung diskusyon natin ngayon. Sana po nakatulong. Ay, naku, sigurado. #ECC Work Related sa DZRH. Eto, Didikay, siguro yung ating sagot sa ating easy question na para sa ating mga mananalo Of ulit. course, hindi pwedeng makalimutan. Kahit nawala na tayong oras, lalagyan natin ng oras para i-announce po natin ang answer sa ating easy question at syempre i-announce kung sino-sino yung mga winners natin. So, ang sagot po natin ay machine operator. Ito po Machine yung operator. trabaho ni Miss Jerusalyn kanina nung na-aksidente siya. At syempre, congratulations po sa ating mga winners na sina Miss Ritz Claire de Polonia, Miss Marilyn Castillo at Miss Dinia Herman. Kayo po ang nakasagot ng ating easy question at nanalo ng ECC merchandise. Congratulations at para sa inyong mga premyo, hintayin nyo lang po ang message ng ating pong AP Pichi Gonzales para po ma-claim ninyo. No? So, Didikay, Ay. ang bilis na oras, tapos na pala tayo. Oo nga. So, yan po ang kabuuan ng ating programa hanggang sa susunod po na araw ng Miyerkules. Marami pa rin po tayong pag-uusapan, tatalakayin para po sa Employees Compensation Commission. Ayan, thank you Miss May. At syempre, hindi ko makalimutan sabihin, ako po ang inyong action woman, Attorney Kaima Velasquez. At kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. Muli po ako pa rin ang inyong lingkod, May Binauhan. Maraming salamat po. Magandang umaga. At syempre, narito pa rin tayo sa ating ECC Work Related. Mga kaibigan, susunod na po inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik po ako 3:00 hanggang 4:00 ng hapon sa Public Service Hour. Hanggang sa susunod na Miyerkules,